ay ang pinagpulbusan ng bao. Habang nilalagari siya, yung pulbos niya ay iipunin. Ito yon. Pulbos ng bao. Okay mga kapatid, papakita ko sa inyo paano gagamitin yan. Bakit inipon ko siya. Nagawa tayo ng bao mga kapatid. Excuse me. Ito po, ayan. Bali ito ang ginamit ko. Pangtakip dyan sa butas. Mas maganda kasing tingnan na mayroon siyang ganyan. Tapos, yan, ito po. Kung napapansin nyo yung karamihan, pinupuno po yan ng ganyan, ng glue. Kasi po, hindi po maganda kasi na ang mga nasa loob ay umaalog-alog. Dapat po, hindi siya kumakalog-kalog doon sa loob. Yun po ang paggagawa ng bao. Ang ilalagay ko po sa bao, ganito po ako gumawa. Ayan, nilagyan ko po ng ganito. Yung tagupaypay. Tapos, pang rebelta, pang tigal po. Alam nyo po yan. Coral po. Yan. Meron din pong kahoy na dignom. May palaman din po. Nasa inyo po yung kung ano po ang palaman na ilalagay nyo sa bao. Lalagyan ko pa rin po ng buto ng sator. Ito po. Okay. At ang kandakaki po. Dapat po hindi siya kumakalog-kalog. At ito po, maganda po ito, ang black tourmaline po. Black tourmaline. Ayan. Kailangan po pag gumagawa ng bao, mayroon pong vinsol, yung tinatawag nilang vinsol. Ito po, ayan. Napakainam na pangontra po yan. Ayan. At ang the best po dito ay lalagyan ko po ng sinukuan. Puro ano po ang ilalagay ko dito, puro kalikasan po. Mamaya po may ura din po yan. Puro kalikasan. Ayan. Meron din po akong ilalagay. Ito, hindi ko nasasabihin kung ano po yan. Nakabalot po yan. Tapos, ito rin po, isang balat ng kahoy po ito na mainam po na pangontra din po sa mga masasama. Ayan. Lagay ko rin po dito. Wow. At ito din po ay ang kahoy po na naging bato. Ito po. Ang gagawin ko po dito kasi ito po ay para po mayroon siyang pagsasabitan. Lalagyan po ng tali. Ito po ang ginamit ko na panglagay na alam po natin na makapangyarihan sa San Benito po. Ayan. Okay. Kailangan po pag naglagay po tayo, pantay po siya. Ay, sus, nalaglag. Pantay siya. Kailangan ko siyang lagyan ng stick glue. Ito po ang gamit ko. Yan po. Yan po ang gamit ko. Kailangan kong lagyan dito para hindi siya kumalog-kalog. Hindi po kasi maganda ang bao na ginagawa nyo na kakalog-kalog po. Pangit po yun. Okay. May mga ilalagay pa po akong formula dyan para lalong lumakas yan. Jesus. Ayan. Okay.
Hindi kailangan mag-aalog-alog yan. Ito naman po ay ang, tandaan nyo pag naglalagay po kayo ng mga ganitong bagay, yung mga orasyon po, kailangan po ay nakatayo po, hindi po yung nagkakabali-baliktad po, hindi po maganda yun, nakakahilo yun. Kailangan i-make sure yung nakatayo yan. Yan, check nyo po yung hindi siya nakapabaliktad. Yan, nakapabaliktad. Kailangan hindi po siya baliktad na ilalagay. I-check nyo po. Hindi po siya balibaliktad. Ang pagtupi po, hindi po nasa loob ang nakasulat. Ganito po, oh. Ayan, ganyan po ang pagtupi. Hindi po yung sulat ang ilalagay nyo doon sa loob. Kailangan po ang sulat ay nasa labas. Okay. At make sure po na nakatayo po siya. Okay. Ayan. At dito din po sa paglagay nyo, make sure nyo po na nakatayo din po siya. Itatayo nyo rin po siya. Yan, hindi po yung pwede kung na basta na lang iganyan, hindi po. Hindi po maganda yun. Dapat po ganito. Yan po. Ngayon, isasaklob na po natin. Yan. Saklob na po natin yan. Kailangan po, pantay po. Po ang paggawa. Ngayon po, ang gagawin po dyan, kaya ang pag pinaglagarian nyo po ay iniipon po yung pulbos po ng pinaglagarian nyo. Ito yun, no? Iniipon po yan kasi yun ang gagawin po dito kung paano isasara yan. Kasi lahat po ganyan po talaga kapag gumagawa. So kung paano siya isasara, mga pusa, nagkakagulo. Gagamit po tayo ng ganito po, ayan o, super glue. So papatakan po natin dyan para alam nyo po kung paano gumawa. Yan, papatakan po natin yan. Ingat sa kamay, baka malagyan ng magdikit-dikit. Ayan po, ito po ang purpose dito, kaya inipon po ito. Yan po ang purpose nyan. Lalagay po siya dyan. Yan ang pangsarado. Yan po ang pangsarado, mga kapatid. Yan o. Tapos, lalagyan na naman. Papatakan na naman. Yung kamay ko. Yan. Tapos, lalagyan mo na naman hanggang sa mapuno siya. Yan po. Mamaya po maganda yan kapag tapos na po. Tapos dito naman sa kabila muna, kailangan natin ma-perfect itong pagkabit nitong ano. Dito muna. Ulan. Umuulan, kapatid, bawat hapon dito sa lugar namin. Dahil tag-ulan na lang talaga siguro ngayon, panahon na to ng June. Yan po. Mas maganda naman po ang umuulan kaysa hindi. Allergic po ako sa alikabok. Kaya mas gusto ko yung umuulan palagi. Di baling maputik sa labas. Basta walang alikabok. Okay. Ayan po, mga kapatid. Ganyan, ito po ang purpose ng pag-ipon mo ng pinaglagarian ng bao. Ayan, ganyan po.
matagal lang po ang paggawa. Kasi lilihain mo pa yan mamaya para maging pantay-pantay siya. Siguro kailangan ko munang unahin ang side. Mukhang mapupuno ito. Itong ginagawa ko na ito ay pagmamay-ari po ito ni Bro Flamenco, John Flamenco. Ito ay aking sinishare lang sa kanya dahil nakikita ko ang kanyang kabutihan sa kanyang puso. Okay, dadasalan ko pa ito bro, para sa iyo to. Para na rin may idea ka na rin, panuurin mo to para may idea ka na rin kapatid na paano gawin yung bao mo, 'di ba? May bao ka diyan, paano mo gawin? So ganito lang. Nasa sayo na kung anong mga mutya ang gusto mong ilagay. Kung lalagyan mo siya ng mutya sa loob. Mas maganda po kung may mutya. Yung mga kalikasan po. Itong ginagawa ko po sa iyo kasi pangdepensa po ito. Mga pangdepensa po ito sa sarili. Kaya hindi po ito sa pampaswerte. Pag gumagawa po ng bao, tandaan, hindi po pinagsasasama ang pampaswerte. Kailangan po ang pangdepensa. Kung pangdepensa lang po. Hindi po lahat sa Iba rin po ang pampaswerte. Nangangalay na po ang aking daliri. Parang ganyan muna. Tingnan nyo kapatid, oh. Maganda po yan mamaya kapag nayari na siya. Kasi hindi po maganda yung gagawa ka ng bao, lalagyan mo siya ng yun dito. Ewan ko kung ano yung nilalagay ng iba. Yan, so maganda po. Puro bao lang po talaga yan. Ito pong pinanggalingan ng pinaglagarian sa bao din po yan. So walang kahit po basain siya, okay lang po siyang mabasa pag maligo. Pero mas maganda kang mga natin sa katawan ay ating hinuhubad kapag naliligo tayo. Pwede naman isama sa loob ng CR. Pero isabit lang siya doon sa CR. Kasi ganyan po ang aking ginagawa. Sinasama ko sila sa CR. Baka biglang nagkagulo, wala sila sa tabi ko. Kaya sinasama ko po sila sa CR. Nakabantay po sila. Tigas, ang hirap talaga ng pero naninigas kasi pag matanda ka na, ang hirap. Pag matanda ka na, naninigas na yung mga mo, kasukasuan. Jesus, hirap ng pag naninigas na, nagka-clamps na yung mga joint mo. Sus. Ayan. Mga nilagay pa ako dyan na liit-liit na hindi ko na pinakita kung ano yun. Okay. Mga liit-liit na bagay pa yan. Pero muna tayo dito sa side kasi para dumikit muna siya. At dadasalan ko pa po ito para malakas. Dikit-dikit na siya. Trabaho lang po yung pero dahil alam mo pagtsatsagaan mo pag gumawa ng bao, so hindi po basta-basta lang tinatakip yan. Kaya sa mga kapatid natin gumagawa dyan, hanga po ako sa inyo dahil naranasan ko po kung paano ang paggawa, tapos ang paglagari pa, ang pagbilog, lalagariin pa siya ng lagaring bakal. May grinder po ako, hindi ko alam gamitin.
Baka yung kamay ko yung maputol. Nakakatakot. Di baling, lagaring bakal na lang po. Yun. Okay po. Yan. Ito, pagdidikit ko muna ang kalahati. Tapos mamaya po itong kalahati. So, napapansin nyo po ganyan, may siwang po siya. Kailangan po siyang, hindi mo na siya pwedeng ganyanin dahil yun dito aangat po siya. Kailangan po munang magdikit. Kasi total bao din po ang ilalagay dyan, yung pinaglagarian. So, hindi na yan, okay lang po yung ganyan. Hindi naman talaga nagkakasaklob yan. Tapos, ang importante, hindi siya umaalog sa loob. Wala pong alog-alog. Hindi po maganda yung may alog-alog sa loob. Pwede nang pasakan ng bao sa loob ito. Yan, marami din ito. So, dyan natin ilalagay. Kasi bao din ito na pinaglagarian sa kanya. Sa kanya rin naman itong bao na Okay. Ayan, bro flamenco. Yan, may idea ka na paano mo gagawin yan yung mo, bao mo dyan sa'yo. Magastos nga lang ito. Gastos lang ang hindi po basta-basta nagagawa ang kasi yung mga nilalagay po natin dito, hindi po yan basta lang napupulot. Kaya minsan hindi natin masisi yung mga iba nating kapatid na nagbebenta ng mataas. Kasi hindi naman po din nila pinupulot yung mga inilalagay nilang palaman sa loob. Tapos dinadasalan pa nila yan. Kaya hindi natin masisi yung mga presyo nila. Pero yung iba naman po kasi talagang nananaga na ng price. Hindi na rin po maganda yun, kapatid. Dapat patas. Tama lang. Pero kasi po mga kapatid, ang iba kaya ganyan po kasi mahal din po nilang, mahal kasi ito mga kapatid Hindi naman ito basta-basta nakikita itong bao na ganito. Kaya mahal din po nilang kinukuha ito. Mahal din po itong binibili, hindi po ito basta-basta nahanap. Mahal na rin po itong binibenta. Yun, may napagtanungan nga po ako kung kung alam nyo lang po nang napagtanungan ko ng bao. Yung bao pa po nabuo yung hindi pa ganitong bao, isang mata, isang bibig. So, natanong ko po sa kanya, kasama pa yung sa bao, hindi pa po nabibiak, 800 pesos daw po. Naku po, kung gaano kamahal, 800 pesos ang isa. May kasama pang yun, sabaw-sabaw, yung may pa po yun, buo pa po yun. Kasi mas mainam po yung ginagawa ko po kasing langis ang nito. Yun po ang ginagamit ko sa panghihilot, langis. Nagawa ko pong langis yan. Hindi natin masisisi ang mga kapatid natin kung mahalan nila ang pagbenta nila, kasi mahal naman po talaga itong kinukuha sa may mga hawak na ganito. Yung may mga nyug po na mga ganitong klaseng isang mata, isang bibig. Hindi po kasi basta-basta ito nahanap. Kaya kung kailangan mo, kakagatin mo na lang yung presyo para magkaroon ka ng ganito. Maswerte po kayo kapag pinagkalooban kayo nito. Dahil meron nga akong kakilala na binigyan ko rin ng ganito, na ang sabi niya, ilang taon na daw siya sa mundo, na wala pa daw siyang nakikitang ganitong klaseng bao na isang mata. Kasi karaniwang pong bao natin ay ang tatlong dalawang mata, isang bibig. Yun po ang karaniwan sa palengke. Yan po ang makikita natin. Kaya sabi nung kaibigan ko na ilang taon na daw siya sa mundo at
matagal na raw siyang naghahanap ng ganitong bao. Hindi pa raw po siya nakakakita ng ganitong bao. Kaya pinagkalooban ko na po. Ito na po kapatid, oh, natapos na po na nalagyan ng paikot ng bao din na pinaglagarian. Ayan po. Okay. Tapos pagkatapos po nito, pag natuyo na po yan ay lilihain po natin para maganda po. Okay, nakita ko lang po, ayan. So, patutuyuin po muna natin ito mga kapatid. Mamaya ko ulit ipapakita yung kabuuhan. Okay, salamat po. Po mga kapatid, tapos na po. Niliha ko na po siya. Inayos ko na po. Ayan, hindi na po siya magaspang. Ayan, nakaliha na po. Tagal-tagal lang po ang pagliha. Ayan, ganito po. Ayan, oh. Ganyan, ganyan ko, kininis-kinis ko para makinis po siya. Ngayon po, ang gagawin po dito, ayan o, maganda na po. Ang gagawin po dito ay papatakan po ng ganito para makintab po siya. Kahit basain nyo po yan, ay walay ng laman. Okay, magbubukas na naman po ako ng isang glue po. Ito ang paggagawa ng bao. Hindi pwedeng libre po, may nagagastos din po kasi na gagawa ka ng ayan o. Hindi mabubuo yung bao, pera na lang po kung may pagkakalooban po talaga kayo na karapat dapat. Okay, ito po oh. So, para gumanda po siya at kuminis, kumintab, ito po ang gagawin. Nilalagyan po ng ganito, ng glue. Para kahit po basain, maligo, pero naliligo tayo, hindi naman siguro kalahating araw tayong nasa tubig. So, pwede itong basain. Pwede po siyang basain. Yung bebe ko, yes dyan. Yung apo ko inuubo. Kaya hiram ko lang sa kanya, may ubo. Hiniram ko siya sa mama niya. May ubo naman. Pinahiram kasi may ubo. Okay, yan po, ganyan. Tingnan niyo po. Ang ganda po kapag diba? Ang ganda na ng hitsura niya kapag nalalagyan po ng ganito. Kumikintab na po siya. Yan. Malambot siya si Ikang. Ingat lang po tayo mga kapatid pag gumagawa ng ganito dahil nung naranasan ko po yung nagdikit-dikit po ang aking mga daliri. Pati ang singsing ko po ay hindi ko matanggal sa balat ko dahil dumikit na rin po. Umiyak na po ako. Sakit po eh. Kaya ingat mga kapatid, ingat sa paggawa ng ganito. Lalo na kung gagamit po kayo ng ganito. Ito po kasi quick dry kagad ito. Didikit talaga yung mga daliri. Pero mo tatlong daliri ko pala ang nagdikit-dikit nung time na hindi ko pa gaano alam gumawa. Nagdikit po yung tatlong daliri ko. Umiyak na po ako dahil di ko alam kung paano ko siya aalisin. Binabad ko siya ng tubig. Tapos ang singsing ko din po nakadikit na rin po, hindi matanggal. Nakadikit po siya sa balat ko. Mahirap po. Pero dahil gusto mong gumawa ng ganito, Pala ang hirap kagaya ngayon ako. Ingat na po ako para ang mga daliri ko ay hindi po magdikit-dikit. Okay po. Ayan na nga, dikit na. Okay, ganyan lang po. Ganon din po ang gagawin sa harap. Ganon din po ang gagawin natin. Ayan. Patutuyuin po muna ito. Sige po mga kapatid, maraming salamat sa panunood. Salamat po sa inyo. Hintayin mo na lang ito, bro. Bro Flamenco.
Salamat sa iyo. Ito na po mga kapatid. Ito na po ang yari. Tapos na po siya. Tapos na po yung ginawa kong bao kanina. Ayan po siya. May nakikita po ba kayo? Ayan, tali na lang po ang kulang. Ayan po siya. Ito yung likod niya. At ito po ang harapan po. Okay, ganyan lang po gumawa ng bao. Maraming salamat po sa panonood. God bless po mga kapatid.